Amen. Isa pa po palang umaga na po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga Panginoon. Yun po, ang tayo po ay dadako sa pagpasalamat sa umagang ito. Na ito man din po ay talagang pinakamahalaga din po sa gawain. Magpasalamat. Di ba po? Sa umagang ito, talagang napakabuti po ng Diyos para sa ating lahat. Na tayo lahat ay dinako naman niya muli dito sa ating panambahan na yun po ang kalooban ng Panginoon ang siyang ating pasasalamatan sa oras na ito. Dadako po tayo sa pagpasalamat. Diba po? Kaya yun, makipagbukas po kayo sa akin sa awit 92 verse 1. Ang magpapasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang katas-taasan. Verse 2. Pag-ibig niya wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsakit ng gabi ang katapatan niya ihayag din naman. Kaya yun, sabi na po, ang pagpapasalamat sa Kanya ay pinakamabuting bagay. Kaya yun, isipin po natin mga kapatid na araw at gabi ang pagpapasalamat natin sa Panginoon ay mabuting bagay. Diba po, manalangin lang po sa umaga, iyon po lahat ng ating mga mahal sa buhay ay kasama po sa kaligtasan. Maging sa pagtulog po natin sa gabi, diba po, sa pagtulog natin sa gabi, talagang iniiwan po natin ang ating pagtulog na matiwasay at payapa hanggang magdamag. Diba po? Kaya yun, maraming salamat po sa ating mga buhay na ito po ay pinakamahalaga po ang pasalamat sa ating Panginoon, araw at gabi. Diba po? Kaya yun, inayayahan ko po ang gusto magpasalamat sa mga girls muna po tayo. Sino po? Ayan, sa buhay po ni Sister Junalisa, palakpakan po natin ang buhay. Amen. Napagpalang umaga po sa ating lahat at kung nagigit sa Diyos na buhay. Ako po ay nagpapasalamat po at humingi at ito, napakabuti po talaga ng Diyos kasi tingnan nyo po kada gising po natin, di ba? Napakapalad at napakabuti po ng bawat isa sa atin kasi nagigising pa tayo. At isang pribilehiyo po sa akin, ako po ay nakapagpasalamat po sa mga oras na po. Napakabuti po ng Diyos sa aking buhay kasi po sa sitwasyon, iba po, kapag kami yung mga pagsubok sa buhay, lalo sa health, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos kasi tingin ko kapag wala ka po talaga pala sa Diyos at ito po yung mga pinagdaraanan, nandun yung mga maraming mga bagay na sana, diba? Tapos diba, ang dami ng mga bornway, tapos ang daming yung mga dapat hindi nangyari, tapos ang daming sinisisi. Pero po pala pag nasa Diyos ka, walang pagsisisi na parang may mga sisisili ka eh. Yung po lagi ang nasa isip ko, parang laging na napakabuti ni Lord. Kasi lahat talaga ay pinangyayari niya. Amen. Ako saan po. Bakit ba, di ba po pag nakakaranas tayo ng pagsubok, hindi po pala dapat tayo mag-murmuring o kumbaga manisig. Kapag po pala tayo ay nasa Diyos, lagi sinasabi po ng pastor at nababasa din po natin sa Bible na inform tayo po sa mga nangyayari. Kumbaga po, pag may pagsubok, alam natin na nangyayari po yan. At yung po ay talagang alam natin kasi nga po tayo ay nagbabasa ng Biblia. Yung nagpapasalamat ako sa Panginoon na amen, na diba yung papa ko may sakit siya. Tapos, salamat naman sa Diyos kasi yung biyaya, pagpapala ng Diyos, ginagamit ng Diyos yung buhay ng aking asawa dahil sa kahabagan ng Panginoon. Kaya pala ng mga nakarang panahon ay pinagpapala niya kami. Hallelujah. Napakabuti ni Lord. Tingnan niyo po, di ba, pag may mga pagpapala pala si Lord, na, di ba po, hindi kanya talaga pababayaan yung bang darating yung pagsubok na wala kang bala. Amen. Kaya pala, nung panahon ay pinagpala kami ni Brad, at napakabuti ng Diyos kasi yung pala yung paglalaanan, amen, ako sa amin. Siyempre yung mga pangangailangan, mga gastusin. Ay nagpapasalamat ako sa Diyos, talagang napakabuti ng Diyos kasi ihahanda nga po pala talaga niya tayo. Amen, hindi man natin alam, siyempre tayo, dahil nga po tayo ay nasa Diyos na. Amen, yung po mga, di ba dati, yung mga ibig na natin ang nasusunod. Pero pag tayo po pala nasa Diyos na, hindi.
ang ginagawa po natin, kung ano lang po yung kailangan, di ba po yung pagkain, di ba po number one po yung pangangailangan sa ating buhay dahil tayo po nandito sa lupa, yung po ating binibili, pero yung iba pa hindi na. Tapos yung, kumbaga pag may sobra itatago, bakit po pala itatago? Yung po pala, pinapatago ni Lord para kung may sakaling na, di ba? Kung sakaling may dumating, hindi tayo magmurmurin, hindi tayo, amen, napakabuti ni Lord kasi yun. Salamat sa mga blessings na pinapadala niya sa buhay ng aking asawa at yun, napapasalamat din ako nung isang araw kasi si Junior nadulas siya sa CR. May napakadulas ng CR na kung saan kung wala ka talaga sa Diyos, di ba yung muntik po siyang napahampas sa bawal, pero nga po, dahil nga mabuti ang Diyos, hindi siya napahampas sa bawal, kundi dun sa mga damit. At hindi ako nag-alala, kasi alam ko may Diyos. Sabi ko, iyan, nabasa ko sa book ng Deuteronomy, na tayo ng mga anghel na binigay ng Diyos. Tumatapos din ako pagbasa. Ay, sabi ko, kumbaga po, saan ako hahanap na ngayon? Salamat po sa Panginoon. Natunay nga po na tayo talaga, bawat isa sa ating manampalataya po, mayroon na talaga tayo tagapagbantay. Amen? Amen. Napakabuti po ng Diyos at sa Diyos po lahat ang kapurihan. Talaga napakabuti po ng ating Diyos sa buhay ng Mr. Junalisa. Siyempre, alam po ng Panginoon na sa Kanya lamang po talaga umasa. Di ba po? Kaya alam niyo po sa buhay po ni Mr. Junalisa, malaki ang pinagbago ng gawa ng ating Panginoon. Di ba po? Sa Kanya mga patutuo talagang nakikita po natin na ang Diyos ay umulit sa Kanyang buhay. Di ba po? Kaya yan, alam niyo po sa Kanyang sa kanilang mag-anak at mag-asawa, talagang sa pagsunod nila sa Panginoon ay nauna ang gantimpala. Di ba po? Ang sabi nga po dito sa Santiago 1 verse 12, sabi niya po, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Di ba po? Pagsubok na naranasan sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, talaga tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Diba po? Kaya yun pala, sa ating mga pagsubok, yun po, ipasalamat po natin yan, ang mga pagsubok na yan. Dahil sa pagsubok tayo po ay tumakatag. Diba po? Ano man, mga pagsubok na dumating, pinapatatag na po tayo ng Diyos. Diba po? Kaya yun, alam niyo po sa buhay po ni Mr. Junalisa, hindi po ligid sa lahat, mga pagsubok, diba po, talagang, hindi lang po kay Mr. Junalisa, tayong lahat makakaranas sa mga pagsubok. Pero dahil may Diyos na tayong sinasandalan, hindi po yan hahayaan na manatili niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yun, salamat sa buhay po ni Mr. Junalisa. Sige po, sino po pang gusto magpasalamat? Sa buhay po ni Mr. Mila. Palakpakan po natin ang team. Amen. Hallelujah. Paramaan po. Amen. Magalak daw tayo sa Panginoon. God is good all the time. Kailangan mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Bagaman may mga pinagdaranan ng pagsubok, sige lang, tuloy lang tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Sabi ng Lord, magalak tayo sa Panginoon. Magalak, sabi sa Pilipos 4. Pilipos 4:5 naman. Wala lang, sabi ng Lord, magalak daw. Wala naman tayo, may problema tayo, maamo tayo, malungkot. Kasi hindi naman gusto ng Diyos. Gusto na ng Diyos, masaya na tayo sa Panginoon. Sabi siguro ng mga, siguro sister nila ngayon po, may konti. Kaya po, mga kapatid, sabi ng Lord, magalak, masaya tayo, pag may lumawag ng pagsubok. Kasi kung tayo nagmumurmurin, kung tayo namumulima, anong problema yung Diyos? May Diyos tayo, malaki na namin. Kasi, alam niyo naman yung situation ko natin mga pagsubok. Ang asawa ko kung sobrang gay, nabordahan ka rin. Sobrang kasing ganda ng nanay, no? Sabi ko, hindi na lang ko matulog. Sabi ko rin ang banon. Alam ko sa kamas na nabalibog hindi siya. Kasi talagang nakipagbaga ko. Talagang pabigas ang ulo ko sa kanya. Ayaw ko sa papigil sa kanya. Ba't nga po pipigilan? Kasi ang kaligtasan natin, isa-isa lang. Hindi tayo gagawin niya. Hindi tayo nililigtas niya. Kasi alam mo mga kapit, pag may pagsubok talaga tayo, kailangan tayo sumunod sa Panginoon. Kaya sa Diyos po mga kuyan, nagkakama pa.
Amen. Salamat po sa buhay ni Sister Mila, talagang kulang lang po si Sister Mila. Kasi ang mga ganyan, ihabilin na lang natin yan sa Panginoon at ang Panginoon ang magbabago po para dyan. Di ba po? Kaya yun, sa buhay po ni Sister Mila, talaga makatatag lang po. Kasi ang Diyos na po ang kikilos dyan. Kaya yun, alam niyo po, salamat sa buhay po ni Sister Mila. Sa voice na lang po sa buhay po ni Brother Ross. Palakpakan po natin ating mga sa ating mga buhay sa buhay po ni Brother Ross. Mapagparang araw po sa ating lahat. Ang nais ko pong maglupay sa tuwa ay binigyan akong pagkakataon magpasalamat sa araw na ito. Nais ko pong magpasalamat sa ating buhay ng Diyos sa mga pang-araw-araw niya sa buhay ko. Sa aming buhay, sa aming pamilya, yung kalakasan, kalusugan, at yung kapayapaan na ibigay niya sa aking buhay. Nais ko pong ipadama sa inyo na ang katapatan po sa ating Panginoon ay may biyaya. Amen. At huwag po tayong manghihinawa na patuloy tayong sumamba sa ating buhay na Diyos. Dahil ang karanasan ko po yan, yung paggalingan ko, ako'y na-COVID, na-opera, at lahat ng paggaling na ginawa niya sa akin. Pati yung kamatayan ng aking asawa na napagtagumpayan ko tibay na loob. Nagpapasalamat po ako dahil labis-labis niya akong binibigyan ng kapayapaan, kalayaan, at paminsan-minsan ay nag-uusap kami ng ating Panginoon na pag ikaw pala ay malapit kay Lord at nakikipag-usap ka sa Kanya, makikita mo yung hiwaga ng buhay, yung kapayapaan, kasayahan, at kainamunan ng bawat gawain sa buhay. Kaya labis-labis po ako. Ang nais ko lang po na sana maranasan po itong aking kasiyahan yung mga kapatid ko sa pananampalataya, lalo-lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Sa Diyos po po. Amen. Salamat po sa buhay po ni Brother Ross na, di ba po, ang pakikipag-usap sa Panginoon ay isa rin pong mahalaga. Di ba po? Yun po ay ang ating panalangin. Na sa ating panalangin, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. Yun po talaga, alam niyo po, kung wala po ang panalangin at hindi po tayo manalangin, wala pong diringin ang ating Panginoon at wala pong papakinggan at wala pong sasagutin. Diba po? Kaya yun, sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon ay naroon na po ang kasagutan. I-claim na lang po natin na sinagot niya na po yun. Diba po sa buhay po ni Brother Ross, diba po, ay isa rin po siyang pupunyagi, diba po na yun po na masunod niya po ang kalooban ng Panginoon. Kaya yun po, lagi po siyang nakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin, lagi po tayo makipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At doon po natin matanggap ang mga, di ba po, mga kahilingan natin na patuloy niya po itong aabutin. Di ba po? Kaya yung salamat po sa buhay po ni Brother Ross, maging sa kanyang pamilya, buong buhay, na patuloy din po sa iningatan ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos. Salamat. At sa isa pa po sa lalaki, yun sa buhay po ni Brother, sa talakpakan po natin ating mga buhay. Amen. Bago pa lahat, ako bumabati na sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ako po yung papasalamat sa ating punlukay ng Diyos ng buhay. Amen. Dahil sa isang ligong gabi at pag-iingat na po sa aking buhay, maging sa aking po mga man sa buhay. Papasalamat po ako sa Diyos sa patuloy na pagbibigay niya po ng kalakasan sa aking pisikal ng katawan. Dahil ang aking pong buhay ay ang trabaho po ay sa rice mill kapag wala po akong repair. At yan po ay lagi kong pinagpipray sa Panginoon na patuloy niya po akong bigyan ng lakas. Amen. At pag-ingat, proteksyon sa akin pong pisikal at lalo higit po sa akin pong spiritual. Amen. Simula nga po nung ako lumapit sa Panginoon,
na pinagkatiwala ko po sa kanya ang lahat ng aking mga gagawin, lahat po ng aking mga plano. Pagkat marami pong mga pangarap doon, wala pa ako sa Panginoon. Pero sa kababasa ko po ng Bible, diyan po nagkaroon ng kaunawaan sa mga salita niya na totoo nga po yung sinasabi niya sa Kawikaan chapter 16 verse 3 na sabi po doon, kung di ko ako nagkakamali, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa iyong lahat ng mga layunin. Amen. Yan nga po yung aking pinanghawakan sa aking buhay. Pagkamat marami po akong mga tayo po, habang tayo nabubuhay sa lupa, alam naman po natin tayo marami mga pangailangan. Kaya po hindi po natin maiwasan na mangarap tayo. Subalit nung nakarating po tayo sa Panginoon, sa Jesus my life, hinayaan po natin na ang Diyos na lang mangarap sa atin. Amen. At kaya lang po natin tayo magtatagumpay, hindi lamang po sa kalakasan, sa kagalihan, sa kapayapaan. Sa lahat po, sa bawat aspekto po ng ating buhay, lagi po tayo magtatagumpay. Dahil ang sikreto lang po dyan, aminin lang po natin sa ating sarili na wala po tayong magagawa kung tayo po hiwalay sa Diyos. Amen. Kaya po ang lahat ng papuri ay sa Diyos po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa buhay ni Brad Dets. Talaga, ang Panginoon talaga ang kumikilos sa buhay ni Brad Dets. Sabi nga po dito, sabi niya po dito sa Kawikaan 3 verse 21 hanggang 23. Sabi niya po dito, aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. 22, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. 23, at kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Diba po, kasi alam niyo po sa Panginoon, wala po talaga tayong dapat na ipangamba at hindi niya po tayo hahayaan na matalisod. Di ba po? Di ba po, mapahamak. Kaya yun sa buhay po ni Brad Dets, salamat po sa kanyang buhay na talagang patuloy na rin po siya kinikilos sa ating Panginoon. Di ba po? Na talaga napakabuti po talaga ng ating Panginoon sa lahat ng oras. Di ba po? Nasabi nga po, God is good. Good. All the time. All the time, that is God. Yun, salamat po sa ating Panginoon na wala na po talaga tayong oras na ang gusto magpasalamat sa sunod na linggo na lang po. Kaya yun, ibalik ko na po ang susunod na gawain sa ang pangako ng Panginoon sa buhay po ni Mr. Marty. Paliwanag niyo po ating